So, kung nag-iisang tao lang ay nakita nyo, bakit pinaulan na ng bala yung tao na nasa tubig na si Jemboy? Police Captain Joseph Carpio and Police Staff Sergeant Jerry Maliban are hereby cited in contempt. So ordered. Ano Dismiss reason? ka. Dismiss pa ako ng 2020, Ha? Honor. Na-dismiss pa ako 2020. Ay, dismiss nga eh. Bakit ayaw mong sumagot kagad? Nagagalit din kami, talagang dapat dismissin. Dismissin itong taong ito. Hindi na rin dapat na ilagay sa active duty. Magaling mag-produce ng pera ito. Kaya kung sino man nag-reinstate dito at ginawa itong operatiba, pinakikinabangan to. Kinuha siya para pakinabangan, para pagkakitaan. Before you proceed, General Gapas, nabanggit mo, General Sermonia, that was a case of mistaken identity. Alam mo, kahit na hindi mistaken identity yon, kahit na real identity yon ng suspect, marami pa rin pananagutan doon. Kahit na suspect yan, kahit na tumakbo yung suspect na yan, dapat bang barilin? Di ba? Ang dami ninyong dapat pananagutan dito. But we would like to, go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Mabilis na dagdag lang dun sa katatanong lang ni Chair. Kasi nga sinasabi mistaken identity. Gusto ko sanang itanong kay sa team leader ng operation, tama po bang narinig ko kanina si Sir Carpio, Police Captain Carpio? Sino ba yung Reynaldo Bolivar na siyang hinahanap daw ninyo? At saan po nanggaling yung intelligence na nandoon siya sa area na pinuntahan ninyo? Your Honor, si Reynaldo Bolivar po ang isa sa mga suspect po ng shooting incident po na naganap ng August 2, 2023 po, kung saan po kinasawi ni Cristelo Mahinay. At nahuli po ang isang suspect na si Kenneth Aliroso. Itinuturo po itong si Reynaldo Bolivar na isa pong kasama sa pagpatay kay Cristelo Mahinay po. At saan po nanggaling yung intel na nandun siya sa lugar kung saan pumunta yung mga tao nyo at dun nila napatay si Jemboy Baltasar? Tumawag po sa akin ang isang informant na ang kinaroroonan po ni Reynaldo Bolivar na nasa gitna ng ilog sakay ng berdeng bangka. If I may, Senator Risa, Yes, Mr. Chair. Can we continue your questioning right after the presentation of the District Director? Yes, Mr. Okay, Chair, thank I you. submit. Huling-huling follow-up lang kung pwedeng magpakita po si Police Captain Carpio sa kumiting ito ng letrato o larawan ng Reynaldo Bolivar na iyon, kung pwedeng i-provide sa committee. Mr. Chair, mabilis lang talaga. Yes. Super bilis. Yeah, go ahead. Ilang taon yung Bolivar? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, 18-year-old po. So halos magkapareho. Pero may picture ba kayo hawak ng Bolivar? Kasi siyempre pag nag-feed sa inyo na nandoon si Bolivar, dapat meron kayong hawak-hawak na picture para ma-identify na siya talaga yung hinahanap yung suspect. Meron po, Your Honor. So magkamukha ba si Bolivar at saka yung victim? Halos magkakahawig lang po, Your Honor. Magkakahawig. You sure about that, right? Kapag hindi, so pwede kitang ipakontem, makukulong ka sa baba. Sure ka, siguraduhin mo lang sure ka na magkamukha sila, magkaparehong katawan and all. Dahil kapag hindi ka sure, ipapakontem kita, makukulong ka sa baba. Matutulog ka ng ilang araw sa baba, Senado. Make sure lang. Pagdating po sa build, Your Honor, No, yung mukha lang. Sabi mo kasi magkahawig. Paano kung papakitaan ka namin literal ng picture niya na ang layo nila? So nagsisinungaling ka, papakontem kita tulad ng nangyari dito ang ibang insidente, pakukulong kita sa baba. Betan, sabihin mo na lang, nag-lapses nyo na lang yun at wala kayong dalang picture at hindi kayo sure. Sure. Kaysa naman magsisinungaling ka sa harap namin tatlo. Your Honor, may picture po kami ni Reynaldo Bolivar po. At saka ng victim, makamukha ba? Pwede mo pakita sa amin? Yung victim po, Your Honor, wala po kaming picture. So, bigyan mo yan kay Bolivar na picture dito. At hanapan natin kahit na doon sa mga taga-crime lab ng picture ng victim. Hindi kasi meron tayong picture ng victim. Meron ka? Yeah, okay. Saan yung picture ni Bolivar? Saan picture? Meron pa natin yung picture si Dr. Kasi nakapost na yung picture ng victim eh. Okay. Diba?
So Mr. Chair, pwede po bang i-provide ni Captain Carpio sa komite yung larawan ng Bolivar na hinahanap nung araw na yon? Mapapapos mo lang. I-check ko po dito sa mga nakasave ko pong mga pictures po. Okay, sige. Tsaka last na lang, di ba malayaan yung pagkumpanta niya doon sa, sa victim? Hindi naman dikitan, medyo magkalayo. Gaano kalayo yung kumpanta yung victim at tanungin niyo siya? Your Honor, yung pong victim po ay hindi po namin nakita. Paano siya nabaril kung hindi siya nakita? Paano siya nabaril? Your Honor, ang pagbaril po ay patubig po, patungo po sa tubig. Kaya nga, sabihin niyo kasi sa akala niyo siya yung suspect. So gaano kalayo yung victim niyo at saka yung mga pulis niyo, gaano kalayo ang distansya? Your Honor, hindi po namin nakita yung victim. Pero mula po dun sa... Sabi nga yung distansya pambangka and then kung saan nakatayo yung mga pulis ninyo na nagbaril sa tubig. Sabi niyo. nakita ko po, Your Honor, mula po mga umikit ko lang 10 to 15 meters po. 50 meters. So doon yung palang masasabi na magkahawig yung victim at saka yung suspect sa ganong kalayo. Malalaman yun agad kung magkahawig yung not far? 50 meters? Hindi po, Your Honor. Saka sino nagbigay ng order na barilin yung tubig? Wala pong nagbigay ng order na bumaril po sa tubig. At saka Mr. Wala nagbigay ng order. Iba ng tubig. Sabi niyo lang, sino yung bumalil sa tubig? Meron pong bumaril sa tubig. Nauna po isa sa mga 6 po. Sino? Sino? Nauna pong pumutok po si Police Staff Sergeant Jerry Maliban po sa tubig. Tapos ikaw, hindi mo hindara? Hindi mo siya ibigay na huminto? Magbaril? Your Honor, after ko pong marinig at makita po agad po ako sumigaw na huwag kayong magpaputok. Huwag kayong magpaputok. Nagsabi ka? Yes, Your Honor. Nakaputok rin siya. Opo, Your Honor. Kasi ito si Maliban, na-dismiss na ito eh. Dapat alamin natin sino nag-green state sa kanya. Bakit pa nabigyan ng pagkakataon ito na maging pulis muli? Dismiss from service na ito eh. Maliban, ang kaso mo, bakit kayo dismiss? Yung microphone ni Uun mo. Dapatin mo. Your Honor, permission to talk. Yes, tanong nga kita eh. Yung kaso ko po, sir, kapunin sa Naval Control. Yung kaso nga, robbery extortion po, Your Honor. Ha? Robbery extortion. Robbery extortion. Your Honor, matamis po ko yun, Your Honor. Ano yun, sir, Your Honor, hindi naman po talaga ako yun. Mr. Chair, Yes, yes. baka lumalabas na parang mistaken identity na naman. Buti buhay kayo, salamat sa Diyos, pero bakit si Jemboy mistaken identity na patay? Mr. Chair, itanong ko rin po yung itong si Police Staff Sergeant Maliban kay Police Colonel Umipig. Di ba sir, kapag po may pending case, at under restrictive custody at confined po sa HQ during the pendency of the case, bakit po nasama sa ganitong operasyon na nakapatay pa sa isang Jemboy? At makasingit din ma'am, yeah, go ahead, Ma'am Riza. Dito, under Memorandum Circular number 2019-005, Maliban's dismissal should have been effective immediately. Ibig sabihin, wala nang MR, bakit binigyan ka pa ng the benefit of MR? Sino ka ba, napaka-special mo? So ano po yung wisdom ng NAPOLCOM? Sa specific case po na ito, meron po tayong personnel sa PNP, suspended sa robbery, sa extortion. Dapat po ba siyang payagang pumasok sa isang operasyon laban sa di umanong murder suspect? Ano po yung direksyon na tinahak ng NAPOLCOM para magabayan yung police operational guidelines na paulit-ulit na sinight ni General Sermonia? So sa ganitong kaso, ano po ba dapat ang ginawa? Ang dapat naman po, kung merong mga appealed cases yung mga PNP, hindi na dapat idinideploy sa ganitong usapin. Exactly, Mr. Doon Chair. lang po nagkulang. Kasi nga, binigay natin ng due process yung mga tao, subalit wag mo nang ipalaot. Lalo't-lalo na ang kaso niya robbery extortion. Nabasa ko po yung desisyon. Yung mag-ina kumbaga
hinuli, isinakay sa private vehicle at hiningan ng 100,000 piso. Yun po yung sa Tarlac, attorney. Yun po, yung kaso po Sonia ni Gregoria, Mabilin. anak Ito pong niya. usapin ito. Kaya Itong nagagalit usapin din kami, talagang dapat dismissin. Ako po ay susug ako rin sa dismissin itong taong ito, subalit hindi na rin dapat na ilagay sa active duty hanggang merong pending case kasi dapat maapura na rin namin yun. Salamat, attorney. Meron Mr. ka bang Chair. Yes, Mr. memorandum, Chair. Senator Risa, meron bang memorandum circular ang Napolcom to that effect? Yes, sir. Meron? Meron pong Napolcom Memorandum Circular 2019 na nagsasaad na dapat daw ay immediately executory. Subalit na opinion po ng Solicitor General, dapat kilalanin muna, ang sabi na ng Supreme Court, dapat mag-stay kung merong appeal o motion for reconsideration. Hindi, wala na doon sa decision ha, ng Supreme Court. Ang akin lang, kung meron kayong memorandum circular na effective hanggang ngayon na kapag ito'y may pending case or under suspension, kahit nasabihin ng Supreme Court na hindi sila immediately executory, pero incumbent on our part na hindi dapat i-deploy itong tao na ito, hindi gamitin. Dahil may pending case nga eh. May pending case. Meron tayong Napolcom resolution circular? Wala po kaming Napolcom resolution. Subalit, binibigay namin yun sa DPRM kasi meron po tayong tinatawag na PHAW. Police, Holding and Accounting Unit. So, doon ikaw- po nakalagat talaga dapat. Mabilis tayo. Ikaw, alam mo na may may problema itong bata na ito. Mr. Chair, Your Honor, hindi Yes. ko po alam na may kaso siya at 5 months lang po ako sa naputas, Your Honor. Mr. Chair. Yes, wait. Pero Senator. gayon pa man, Colonel Umipig, siguro naman bilang kayo yung dating City Chief of Police, alam nyo naman po yung status ng mga personnel na nasa sa ilalim ng inyong otoridad. Alam nyo naman siguro kung sino po ang suspended. Dahil isa po yan sa pinakamabigat na parusa na pwedeng ibigay administratively sa mga personnel natin. Hindi po ba dapat ang mga suspended ay under restrictive custody at confined sa HQ? Alam mo, masagot makasingit, Senator Risa. Yes, go ahead. Alam kong dahilan kung bakit siya ay ni-reinstate. Dahil yung kanyang kaso ay hindi rape, hindi pambubugbog, kundi robbery extortion. Ibig sabihin, magaling mag-produce ng pera ito. Kaya kung sino man nag-reinstate dito at ginawa itong operatiba, pinakikinabangan to. Sandali lang, klaruhin ko. Pinagkakitaan. Yes, klaruhin ko, Senator Tulfo. Kasi Dismiss robbery ka ha? extortion. Na-dismiss ka? Tapos na-reinstate? Hindi Nag-MR po. pala si MR. Hindi po, Your Honor. Ano pa lang? Naka-MR po ako, Your Honor. Hindi nga. Ang status ba? Na-dismiss ka? Na-reinstate? Hindi. Hindi po, Your Honor. So ano? Under suspension? Naka-MR po ako, Your Honor. Naka-MR ka. Eh paano ka, anong basis ng MR mo? Ano nga ang status mo? Bakit ka nag-MR? Ang ibig sabihin, Anong dismiss reason? ka. Dismiss po ako ng 2020, Ha? Your Honor. Na-dismiss po ako 2020. Ay, dismiss nga eh. Bakit ayaw mong Kaya sumagot ka agad? Dismiss ka pala. Nag-MR ka? Yes, Your Honor. Oh. Anong basihan ng MR? Ibig sabihin ni Chief, anong basihan ng MR mo? Wala pong ebidensya sa amin, Your Honor. Mr. Chair. Anong ebidensya? May pinakitang ebidensya, kaya ka na-dismiss, ikaw naman. Kaya ka na-dismiss because there was evidence against you, overwhelming evidence, so to speak. Ngayon, nag-MR ka. Meron ka bang additional evidence pinakita na para mabaliktad yung ebidensya na presenta against you? Meron po, Your Honor, yung sa kriminal po, Your Honor, dismiss po yung kaso sa akin, Your Honor. Na-dismiss. Yeah. Okay, but anyway, mababalik ulit ako doon. Mabilis na naman po. Sinasabi ko, for so many years, 20 more than years, ako nag-handle mga reklamo against policemen na mga loko-loko. Kaya to kinuha, ito, kasi robbery extortion eh. Pag robbery extortion, ibig sabihin, ito ay magaling maghanap ng pera. Mangikil, mang-extort, mang-hold up, etc. etc. Pera eh, robbery extortion. Kaya kung sino man ang nag-reinstate nito, sinadya at kinuha siya para pakinabangan, para pagkakitaan. Yun lang po yun. Yun ang kalakaran. Hindi naman lahat, pero sa karamihan, sa aking experience, gano'n nangyari. Yung mga tirador, kung tawagin, or asset, pinapaganda pa nila, kumuha ng asset, yung mga lukulukong opisyal din, para meron silang
tirador na pagkakitaan. Yun po yung Mr. analysis Chair. ko dito. Thank you, Senator Tulfo. Senator Ontiveros? Salamat, Mr. Chair. Specifically po, yung dismissal order kay Staff Sergeant Jerry Maliban ay grave misconduct and serious irregularity. Seryoso, ilan ito sa pinaka nakakahiyang mai-convict sa atin bilang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya nga na-dismiss dahil Yes po. grave misconduct. Exactly. Saka serious. Opo. So, dahil ganun po yung sitwasyon, Mr. Chair, so Colonel Umipig, bakit po napayagan sila na sumali sa ganitong sensitibong operasyon? Your Honor, unang-una, wala po akong alam about sa kaso niya at nadatnan ko na lang po siya, Your Honor, diyan sa Navotas City Police Station. Alright, Mr. Chair, balikan ko na lang yon later dahil nga I can hear the chime. Pero Mr. Chair, huling tanong, follow-up question na lang po kay Police Captain Carpio. Kanina, sir, sinabi nyo, pinagpuputok ng mga tao nyo si Jemboy sa tubig. Pero hindi po ba totoo na pinagpaputok muna siya nung nandun pa lang siya sa nililinis niyang bangka? Kaya siya nahulog sa tubig. Pero nung pagkahulog niya sa tubig, lalong pinaulanan pa ng bala yung bata sa tubig. Hindi po ba ganun yung sequence of events? Natamaan muna siya sa boat, kaya nahulog sa tubig, and then hindi na talaga nakaahon dahil pinaulanan na ng bala. Your Honor, wala po kaming nakitang tumalon sa bangka. Ano po ang nakita nyo? Ang nakita lang po namin nag-iisang tao doon ay si Sunny Boy po. So, kung nag-iisang tao lang ay nakita nyo, bakit pinaulanan ng bala yung tao na nasa tubig na si Jemboy? Your Honor, baka po ang intensyon ng mga nagpaputok na yon ay para po kay Sunny Boy na bilang warning shot. Ni Bolivar. Ang hirap 50 meters away. yung kwento, Mr. 50 Chair. meters away. Maliban mo kung meron siyang telescope. Malayo 50 meters. 50 meters. Your Ano Honor, malalaman mo na agad na yung suspect na hinahanap mo. At saka sabi mo, walang lumang bag. Tama? Walang lumang bag. Kaya na, walang lumang bag ang dating. Your Honor, wala po akong nakita na tumalon po doon sa... Kaya nga, walang siya, di ba? Nakuha naman kayo sa tubig, di ba? Nag-warning shot kayo. Pero mag-warning shot kayo, nag-bag siya, o pag-warning shot, tinamaan siya, kaya siya nahulog. Paano siya napunta sa tubig pang bangka? Hindi nga po natin nakita, Your Honor, na may tumalon sa bangka. Ang nakita lang po namin nag-iisang tao na si Sunny Boy. Nakita mo na sa tubig na. Wala po kami nakita nasa tubig po. Ano kang klaseng pulis ka? Sino itong Sunny Boy? Sandali, Senator Tulfo. Sunny Boy? Sino si Sunny Boy? Si Sunny Boy po yung witness po na nakita rin po sa bangka po. So paano nagpunta sa tubig si Jimboy, si Sunny Boy yung nakikita niyo, tapos sabi mo, kamukha ni Jimboy si Sunny Boy, si Jimboy yung suspect niyo. Nakalito ka, Colonel ka ba, Captain? Sunny Boy, tapos Jimboy. Sabi mo, hindi nakita si Jimboy, si Sunny Boy lang. Tapos sabi mo, si Jimboy at saka yung suspect niyo, si Bolivar, nagkamukha. Ano ba tayo na kuya? Your Honor, base lang po sa picture, ilan po ang Teka muna, picture na rito eh. Sabi mo, kasi sabi mo, nahanap mo si Bolivar. Tapos ngayon, kanina, namataan niya itong si Jimboy. Kaya nga, pinagtamala niya, mistaken identity. Ngayon sabi mo, hindi mo nakita si Jimboy. Ang kita ni Sunny Boy. Ito mo kami. Ikaw na nito, hindi kami. Yes po, Your Honor. Yung nakita po sa bangka po ay si Sunny Boy po. Paano siya pinapilapil sa ilog? Paano siya kinumpenta niya si Jimboy? Kasi yan sabi mo, mistaken identity. So, when you say mistaken identity, kinumpenta niya siya, pero mali pa ng pagkakumpara mo sa kanya. At sabi mo kanina, magkamukha sila. Ito sa way, magkamukha sila. So ngayon, wala si Jimboy sa picture. Saan si Jimboy? Saan galing yun? Galing sa langit? Sa tubig? Hindi ko po talaga nakita ang may tumalon po sa bangka, Your Honor. Paano nagpunta sa tubig, Captain? Paano nagpunta sa tubig si Jimboy? Sinabi po ni Sunny Boy po na tumalon daw po ang kanyang kasama. So, ibig sabihin, lumawag mo si Jimboy, tapos, hello, ako si Jimboy, babalin ka na, nangyari siya, ganun ba nangyari? Hindi po, Your Honor. O, kaya, paano nagpunta? Mr. Chair, ano na pinagsabi nito? Kanina sabi niya, tinanong ko si Benita at saka si Jimboy magkamukha ba kasi mistaken identity. Sabi niya, magkamukha. Ito sabi, pwede.
Tapos ngayon, sabi niya, wala siya nakita ni Jimboy. Ngayon, may Jimboy na nasa tubig. Nakita sa Jimboy. May given conflict statements. Nanito mo ka, ikaw ang nanito dito. Ikaw ang nanito dito, napapikot-ikot ka. Mr. Chair. Siyempre lang. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Captain, paano nyo na-identify yung nasa tubig? Your Honor, sinabi po ni Sunny Boy nung siya po ay mapalapit na sa amin at usap na namin na tumalon daw po yung kanyang kasama. Tapos, Senator Risa, Chair. nung tumalon na siya, saka ka nung nalaman mo na tumalon sa tubig si Jimboy, saka ka nagpaputok ng tubig. Your Honor, permission to talk. Yeah. I invoke my rights to self-incrimination, Your Honor. Ay, nako. Ano sabi niyo? Ano ka, idol mo si Ibayo? Ha? No, Your Honor. Kaya, tinanong kita, sabi ng team leader mo, nagpaputok ka sa tubig. Your Honor, nasa opiskal na po yung kaso, Your Honor. So what? So what yung napis ka ng kaso nyo? Gusto mo ito ang investigasyon ng komite na ito? Dahil may kaso na kayo ginagalap? Hindi na pwede ka stop ang investigation. Pero ng Supreme Court dyan. Hindi pwede gawin yung panangga, yung kaso na nakapile sa BBC role na yan, hindi na pwede makapigto sa komite hearing na ginagawa ng Senado. Kaya rin sinabi natin ng mo. Ayun, sabi ni Tony Boy, sa tubig, tapos ito ang nagbabuto. In other words, Mr. Chair, hindi niyo nakita talaga pala kung magbabasa natin yung statement nitong kapitan, hindi niyo nakita si Jimboy. Nakita na lamang niya yung bangga sa tubig na. Kung sino man sa tubig, hindi naman kilala. Basta pinaputokan niya. It will be by his statement. Diba? Sabi mo, wala ka nakita ng pangalan, wala kayo nakita ng Jimboy. Sabi ng kaibigan ng Jimboy, Sunny Boy, tumalon sa tubig si Jimboy. Tama. Hindi na nakita na tumalon sa Jimboy, pero sa tubig na si Jimboy. May makita nila. Your Honor, doon po sa pinangyarihan po na yun, hindi po makikita si Jimboy na tumalon kasi po meron pong mataas. Oo, sige na. Okay, nasa tubig na si Jimboy. Tama. Nasa tubig si Jimboy. Tama. Opo. Nasa tubig na siya, doon siya pinaputukan kasi nga mistaken identity pinagpamalan. So, mas lalo na malabo ka ngayon. Paano ba makikilala na yun talaga si Bolivar, si Jimboy the Bolivar, samantalang nasa tubig na siya, mas lalo na yung malabo sa itsura niya, kahit na magkahawig sila, kahit nakambal pa sila, kahit nasa tubig na. Mas mayroon na yung identify. Ba't pa kayo magpawali shot? Ulitin ko, Senator Topo ha. Status nito, Kwan? Maliban? Ano status nito ngayon? Naka-inquest? Tapos na-release? So, saan sila ngayon? Restrictive custody na po sila sa regional headquarters, sir. Bikutan, sir. Bikutan? Yes, sir. Ulitin ko, tanongin kita, Maliban. Yes, Your Honor. Sinabi ng team leader mo, magpaputok ka. Your Honor, I invoke my rights to self-incrimination. No, ask that operating this investigation. I will refuse to answer my question. Will somebody, Mr. Chair, I will. I'm reading Yeah, go ahead. I hope I'm reading the chair's mind. yes, Mr. Chair, dahil po nagre-refuse sumagot ng tanong ng komiteng ito ng Senado, si Police Staff Sergeant Maliban, at nagbibigay ng bago-bago, nakakalito, at halatang hindi pa makatotohanang sagot, si Police Captain Carpio. I move, Mr. Chair, to hold the two gentlemen in I second the motion. so there is a motion coming from Senator Risa Antiveros to cite Police Staff Sergeant Jerry Maliban, the Police Captain Mark Carpio in contempt. Duly seconded by Senator Rapi Tulfo. Any objection? Hearing none,
Police Captain Joseph Carpio and Police Staff Sergeant Jerry Maliban are hereby cited in contempt. So ordered. Yung ating kuan, yung ating mamaya, after this investigation, you take charge of them. This will this serves as a reason tayo sa inyo 5. Kayong 5. Mag-prepare ka sa investigation dito. Dahil, dito ako nagpapaputok ka. Siyempre, hindi natin na rin sa'yo, maliban. Not. Kasi ito sa pak. Sinabi ng pinili mo, nagpaputok ka. Nagpaputok ka. Ikaw na bang nakapatay ito stupid lang. So, akin lang is, magpakatotoo ka, magpapanig ka sa investigasyon na ito. Para hindi tayo pabalik-balik yung problema. So, kayong 5, magsalita ka ng mabuti para hindi ko kayo contempt dito. Kahit na official kayo, I will cite you in contempt kapag ayaw nyo mag-cooperate sa investigation.